Kasi kayo po ba yon Sir Theophilus? Yung first love nyo po, ikwento nyo po sa akin, sa amin. Ay, kayo po yun. Sorry na magbuhol ko na. Yung na-meet nyo po, paano nyo po na-meet yung first love nyo? So, yung first love ko, nung 16 years old ako, and nakikita ko ring pattern ito most of the time, ang spiritual awakening ng tao nangyayari during the teenage years. And may biological root yun. Meron din siyang biological explanation. It is because yung neural pathways ng brain natin, nagiging active siya. Kumbaga, may natatanggal, may nag-fuse. Kaya rebellious yung mga teenager eh. So at that time, pwede ring sa spiritual aspect, magkaroon ng ganong klaseng manifestation. So in my case, kasama yon sa experience ko. So that's why nag-explore ako about those kinds of topics. Kasi I've always been interested sa mga topics concerning mysticism, philosophy, spirituality. Dahil nga, mag-anak yung mga yan eh. Pag nagbabasa ka about mysticism, mag-aaral ka rin about ESP. Psychic ability. So, eto ako niyan. Ay, mag-aaral nga ako kung paano mag-remote viewing. Ayan. Remote viewing, yan yung astral projection. Hindi, iba pa siya. Ang remote viewing is, hindi mo kailangan lumabas ang kaluluwa mo sa body. Pero nakikita mo yung malayong lugar at yung present na nangyari sa lugar na yun. Nakikita mo po yung lugar at yung present. Like for example, satellite? Wala tayo sa bahay ni Google Buboy. Maps. Tapos ni Sir Buboy. Tapos pwede niyang makita yung nangyari doon ngayon. Pero teka, balik po tayo. Gusto po, very interested po kami malaman yung story tungkol sa first love ninyo, kung paano kayo nagkakilala. Sige po. Nag-aral akong remote viewing. Tapos ang kapatid ni remote viewing ay astral projection. So one day, pagkatapos ng klase, sabi ko, ay bored ako. Try ko kayo mag-astral. Di yan. Dahil bata pa ako noon, wala akong goal kung saan ako pupunta. Kailangan may goal kapag ganun. Inayaan kong yung sarili ko mag-project out of my body. Okay. Oo. I chose a quiet place for that. So, nakaupo ako, meditative position, tapos astral projection. Hanggang sa nakapunta ako sa isang lugar, gabi. So, it means bandang Western Hemisphere. Tapos, I saw a boy crying sa may window. Nagpakilala siya sa akin. Tapos nagpakilala ako sa kanya. Tapos naging friends kami. Hanggang sa after several months. Pinupuntahan mo siya lagi? Pinupuntahan ko po siya. Astral world. Oo. Pero hindi ko na kaya mag-astral ngayon. Bakit? May expiry date yung mga ganun kapag hindi ka inborn. Ay! So just imagine to meet her first love, kailangan niya munang mag-astral project, which is very draining. Nakaka-drain siya. Oo nga. Sa pelikula, nakikita ko yan. Pagod na pagod nga sila after. How do I know na totoo to? Dalawa sa mga kaibigan ko, pinupuntahan din siya. At nagma-match up yung experiences namin. So, nag-usap kayo? Opo. Paano po yung pag-uusap ninyo? I mean, parang ganito lang po? Ano pinagkwentuhan nyo? Like, nagtataka ba siya? Ano ka? Opo, tsaka pwede ba kayo maganyanan? Maganyanan, pwede rin yun? Hindi, lulusot. Pero, kasi soul yung nandun Hindi physical ba? Ano po yung mga kwentuhan nyo before? Matagal ba? Gaano katagal kayo nandun? Ano lang, hindi ko kayang mag-extend beyond 15 minutes. Kasi po, 15 to 30. Sabihin natin, mahina akong nilalang. Siguro nakakapagod nga namin. Hindi kasi yung iba kaya nilang i-sustain more than that at solid yung nakikita nila po. Ako hindi ko kayang makakita ng solid. Parang dream state yung nakikita ko. So, pero nag-uusap kayo? Nag-uusap kami. Ano yung mga pinag-uusapan yun? Normal lang. Sa school, mga project. Pero iba ganun. language o English? American. Okay. so English po kayo nag-uusap? English. Kasi kapag nasa astral plane ka or naka-ano ka sa astral body mo, fluent kang magsalita. Kahit anong language? Hindi ko pa na-try yun. Pero fluent yung English. So, ibig sabihin, kung pumunta ako sa Jamaica, ganun ako magsalita. Grabe. Parang ganun. Tawa mo saya. More